Si Chen Yajing na may mapagmalaking ngiti, eksui niyang, ang walang silbing taong ito ay ang kinatawa ng negosasyon ng Chunyak. Sa pagkakataong ito ay naayos batay sa nakaraang relasyon namin. Hindi ko na maiiwasan ang kayamanan sa buong buhay ko. Sa pag-iisip na yon, lumapit siya ng may kumpiyansa kay Jingyang at nagtanong, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, mas madali na ang pag-uusap. Kami ang kinatawa ng Jianan Group para makipagnegosasyon, kailan darating ang iyong leader? Sumagot si Jingyang, kung ako ang darating para makipagnegosasyon, patunay iyon na mayroon akong buong kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon. Nang makita ni Jingyang ang 2 taong ito dito, medyo nagulat siya. Hindi ko inasahan na tatawagin nila ang isang kakilala para makipag-ayos sa akin. Mukhang may mga paghahanda ang isang grupo, ngunit hindi ko inasahan na tatawagin nila itong. Parang hindi pa siya namamatay ng mabilis, sa isip niya, ngumisi siya at sinabi, sa kabaligtaran, si Jack, in-overestimate ko siya. Hindi ko alam kung anong antas ng tao, si Jingyang ngayon. Si Chen Yajing ay sumagot ng may paghamak, kahit na may kaunti kang kapangyarihang magsalita. Akala mo ba'y magaling ka na at may buong awtoridad ka na gumawa ng mga desisyon? Akala mo ba'y may-ari ka ng Chongyu dahil lang sa ikaw ay isang kinatawan? Ang hina-hina mo naman. Sa harap ng kanyang ugali at paraan ng pagsasalita kay Jingyang, hindi na matiis ni Yeong na nakatayo sa likuran at malapit ng magbago. Naglakas loob na makipag-usap kay Mr. Su ng ganoon, naramdaman ang mapanganib na aura na nagmumula sa kanya. Nag-aalala si Jingyang at naisip, kailangan kong mabilis na magbago. Ang paksa kung hindi ay kakainin ni Yeong ang babaeng iyon. Sa isip na iyon, sinabi niya, ang iyong saloobin ay labis akong hindi nasisiyahan. Sa tingin ko ang resulta ng negosasyon ngayon ay hindi magiging ideal. Sa kabila ng kanyang mayabang na anyo, sumagot si Chen Yajing, sa iyong saloobin, gusto mo pa ring maging maayos ang negosasyon na ito. Ngunit hindi ako makikipagtalo sa maliliit na bagay sa iyo. Sa totoo lang, kinakatawan ko ang One Group upang magbigay ng benepisyo sa Changgyo Company. Nakatabi niya, si Jongyu ay sumulyap kay Yeong at naisip, hindi ko inasahan na si Jongyu ay magpapadala ng walang silbing Xu Jinyang para makipagnegosasyon sa One Group. Ngunit, ang sekretarya na dinala niya ay kahanga-hanga. Sa mga sandaling iyon, napansin din ni Yeong ang kanyang titig. Sandali siyang napatigil, ngunit agad na komandat sa kanya. Nang makita ito ni Jongyu, naisip niya, komandat sa akin ang magandang babae, tiyak na interesado siya sa akin. Kung pagsusumikapan kong ligawan siya, makakasama ko siya. Si Chen Yajing sa kabilang panig ay biglang bumangon at sinampal ang mesa ng galit na galit. Jingyang, huwag kang masyadong labis. Ituro ng direkta si Jingyang at sumigaw, ang Jian Group ay handang gumastos ng 5 milyong NDT para bilhin ang iyong teknolohiya ng makina. Napakalaki na ng halaga nito sa iyo, ayaw mo pa ring tanggapin ang presyo na ito. Gusto mo bang humingi ng napakataas na presyo? Alam mo ba kung anong uri ng presyo ang 5 milyong NDT? Si Jingyang ay ngumiti at inalag ang kamay. Gusto mong ipagpalit ito para sa aming teknolohiya. Wala itong pinagkaiba sa pagkuha ninyo ng libre. Tanging isang tanga ang tatanggap nito. Kumunat siya ng noo ng bahagya, seryoso ang tono at sinabi, bibigay ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Kung mapapasaya mo ako, ikaw na ang bahala sa mga magiging resulta. Nang marinig ito, nag-isip si Chen Yajing. Binigyan ako ni Han ng budget na 8 milyon sa NDT. Kung mas mababa ang pressure ko kay Chu, mas mataas ang komisyon ko. Pero sa kasalukuyang itsura ni Xu Jingyang, konti na lang ang kaya kong ipilit. Sa isip na yon, binanggit niya ang numerong 5 milyon sa NDT, Jingyang nang marinig ito ay biglang tumayo mula sa simula. Ang Jian Group ay gustong durugin ang mga sasakyan ng Jianu, hindi lamang pinutol ang pinagmumula ng mga makina kundi pati na rin gustong bilhin ang Jianu. Ngayon, sila ay nahaharap sa kanilang sariling kamatayan, hindi makapagpigil sa amin, gusto nilang gamitin ang murang presyo na ito upang makipagkasundo.
Sabihin kay Jack na labis akong hindi nasisiyahan na hindi siya nagpakita ngayon, at nagpadala ng 2 pirasong basura dito. Huwag sabihin na ito ang kasalukuyang presyo, kahit na 10 beses na mas mataas, hindi ako papayag. Nang makita siyang lumilingon upang umalis, malakas na sinabi ni Chenya Jing, tumigil ka, sinasabi mong hindi mo ibebenta. Hindi ka na magbebenta, ito ba ay isang bagay na maaari mong pagdesisyonan? Alam kong dahil iniwan kita noon kaya sinasadya mong guluhin ang negosyasyon na ito, tama ba? Tawagin mo ang kinatawan mo dito, gusto kong makipag-ayos sa tunay na kinatawan ng Chanyo. Nang marinig niya yon, lumamig ang mukha ni Yeong at naisip, itong babaeng ito ang nag-iwan kay Mr. Shu noon. Pagkatapos, si Jing Yang ay nataranta, tila naramdaman din niya ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Yeong at naisip, hindi ito maganda. Agad siyang bumalik upang sagutin si Chenya, kung hindi mo sinabi, makakalimutan ko na sana. Noon, nang nagsimula ako sa aking negosyo, lumingon ka at natulog kasama ang isang mayamang ikalawang henerasyon. Sa panahong yun tila pinagtatawanan mo pa ako dahil hindi ako kasing galing ni Young Master John na nasa tabi mo. Paglingon, nakita ni Jing Yang na patuloy na lumalakas ang nakamamatay na aura ni Yeong. Nag-aalala na isip, agad na kontrolin ang sitwasyon kung hindi ay tiyak na papatayin ni Yeong si Chenya Jing dito. Nang sandaling iyon, humakbang si Jongyu at nagngisi na parang walang magawa, ito ang pagkakaiba ng isang asong naglilik at isang batang mayaman. Wala namang kakulangan ng mga nabibigo sa aking lugar, ngunit napaka mapagbigay ko sa mga tunay na Diyosa. Pagkasabi nito, nagpakita siya ng isang baluktot na mukha at komandat, nagpadala ng puso kay Yeong. Nang lumipad ang kanyang puso, nahati ito ni Yeong habang tinitingnan siya ng may paghamak. Tingin, malumanay niyang sinabi, anong klaseng basura ito? Karapat-dapat ba siyang magsalita sa akin? Dahil hindi pa siya kailanman tinanggihan, hindi makapaniwala si Jongyi at sumigaw sa kanyang isipan, ano? Tinanggihan ng Diyosa ang aking magandang intensyon. Nang makita ang eksenang iyon, si Jing Yang ay nagduda at bumulong, natuto ka na rin ng masamang bagay. Nakangiti ka sa mayamang second generation na iyon kanina, di ba? Pinapansin mo lang ang lalaking iyon na parang unggoy sa zoo. Tumawa si Yeong at sumagot, bored lang ako. Pinapaasar ko ang unggoy para maalis ang pagod ko. Nawawala sa katinoan sa galit, tinuro at sumigaw si Jongji, Shu Jingyang, kung maglakas loob kang lumabas ng pinto na ito, pagsisisihan mo ito. Negosasyon lang ito, huwag mong gawing problema ang sarili mo dahil sa galit. Hindi ko alam kung sino ang nagiging problema sa sarili niya. Hindi na lumingon si Jing Yang, ibinuka ang kanyang puwit sa mukha at sumagot, yun Master Jong, di ba? Sa pamamagitan lamang ng mga salitang sinabi mo lang, wala na ang negosyo ng pamilya mo. Iniwan ang mga bantang salita na iyon, umalis sina Jing Yang at Yeong na hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Si Jongyi, sa kanyang puso, ay labis na mapait at kinagat ang kanyang mga ngipin, iniisip na iniwan nila ang walang silbing lalaking iyon na namam-alamos ng tulong sa lahat ng dako para simulan ang kanyang negosyo, iniwan na parang ganoon na lang. Bago umalis, naglakas loob pa itong magbanta sa akin. Nang mga sandaling iyon, pumasok sina Jack at ang kanyang sekretarya, nagsalita, tapos na ba kayong mag-usap? Nais malaman kung paano nag-usap ang dalawa kanina. Nagmadaling tumakbo at sumagot, pasensya na Mr. Jack, nabigo ang negosasyon. Iniisip pa rin na maliit na karakter si Jing Yang, ipinaliwanag niya. Pero ang taong dumating ngayon ay isang kinatawan lamang ng negosasyon. Ang pangalan niya ay Shu Jingyang, isang kaibigan sa kolehiyo ng girlfriend ko. Isang maliit na karakter na hindi karapat-dapat banggitin, Mr. Jack. Kailangan mo lamang magtakda ng appointment sa mga pangunahing leader ng Chono. Tiyak na magiging matagumpay ang negosyasyon na ito. Bukod dito, tiyak na parurusahan ng mabigat ng Chanyu. Si Jing Yang dahil siya ay sadyang masama ang intensyon na nabigo ang negosasyon. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Jack sa galit at umuungol siya. Mag-schedule ka ulit.
Bakit mo akalaing ipinadala ko ang batang iyon, para makipagnegosasyon? Hindi na napigilan ang galit, sinuntok niya si Zhongyi na nagpadapa sa kanya. Si Chen Yajing, na hindi pa rin makapaniwala sa biglang pag-atake ni Jack kay Zhongyi, ay patuloy na sumisigaw ng malakas, "Ano ka? Naglakas loob na makialam sa negosasyon sa pagitan namin at Changgyu." Si Su Zhengyang ang pinakamataas na leader ng Changgyu Group, siya lamang ang may boses. Sa Changgyu kung hindi dahil sa pagkakaroon ng relasyon ng batang ito sa kanya, anong kwalipikasyon meron ang isang maliit na karakter tulad mo, upang lumitaw sa harap namin? Nang marinig ito, namutla ang mga mukha ni Chen Yajing at Zhongyi, at natakot sila sa kanilang mga puso. Su Jingyang, siya talaga ang tunay na boss ng Chongyu. Paano magkakaroon ng mataas na posisyon ang kawawang nilalang na iyon? Lalo na kay Zhongyi, naalala niya ang mga salita ni Jingyang noon, "Mawawala ang negosyo ng iyong pamilya." Alam niyang hindi biro ang mga salita ni Jingyang, at sa sandaling ito, lubos na natakot siya. Napuno ang kanyang isipan, "Tapos na ako, ang buong pamilya ay doomed sa panig ni Jingyang." Sa sandaling ito, sa daan pauwi, tumawag si Xiao upang ipaalam sa kanya, "Mr. Xu, mayroon akong mga tao na nakipag-ugnayan sa taong nagngangalang Lai Cheng, na inorganisa mo ang kanyang plano para sa Changhu Island. Ito ay napaka-feasible, pagkatapos ng accounting, tiyak na maipapalaganap ito." Nang marinig ito, inutusan ni Jingyang, kung napagpasyahan na, mag-focus sa bagay na ito, pumirma ng kontrata kay Lai, at humanap ng taong mamamahala sa bagay na ito. Si Xiao Ha tumango ng oo, "Naiintindihan ko." Pagkatapos ibinaba ang telepono, bahagyang ngumiti si Jingyang habang nag-iisip. Kahit na patuloy siyang pinipigilan, malamang na hindi basta-basta aalis si Brother Eli sa kanyang trabaho sa Grill Estate, para lumipat sa aking panig. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang koponan sa ilalim niya. Kung wala siya, tiyak na magiging mas miserable ang kanyang mga tauhan. Kung makak-recruit ko si Brother Lei o hindi ay nakasalalay kung kapaki-pakinabang ba ang leader ng Joral Estate o hindi. Ilang araw pagkatapos, sa Gio Real Estate Company, matapos marinig ang ilang impormasyon, pumunta si Brother Lee upang makita ang leader na may inis na mood, Presidente Zing. "Ano ang ibig mong sabihin na ang pakikipagtulungan sa Tinglong Real Estate ay malinaw na pinag-usapan ng aking koponan? Bakit hindi mo kami pinapayagang magpatuloy na mga siwa?" Ang chairman ng Gio Real Estate Group na si Jung Ching ay mahinahong ipinaliwanag, "Alam ko na ang paunang gawain bago ang pakikipagtulungan na ito ay ganap na hinawakan ng iyo at ng iyong mga miyembro ng koponan. Subalit sa huli, ikaw ay isang store manager lamang at hindi itinuturing na nasa antas ng pamamahala ng kumpanya. Kung ang paglagda ng kontrata ay ibibigay sa iyo, maaaring magkaroon ng opinyon ang mga tao ng Tanglong Group. Ipasapan samantala ang kooperasyong ito sa iba. Huwag mag-alala, pagkatapos nito ay magbibigay kami ng bonus sa inyo. Tiyak na hindi namin kayo pababayaan." Hindi masyadong natuwa si Lid Shou nang marinig ito, ngunit mahinahon pa rin niyang tinanong, sino na ang magiging in charge sa kontratang ito ngayon? Iniisip niya sa sarili, kahapon ay nakangiti pa siya at masayang nakikipag-usap sa akin, ngayon na malapit ng pirmahan ang kontrata, naglalaro siya ng ganitong trick sa akin. Noong mga sandaling iyon, itinulak ng manager na may apelyidong J ang pinto at sinagot ang pagdududa ni Lai. Nagsalita siya, "Kahit sino pa ang namamahala sa paglagda ng kontrata, wala itong kinalaman sa iyo." Tulad ng inaasahan ni Leach, siya nga ang manager. Kalma niyang itinaas ang kanyang boses at hinamon, "Tama, ako nga. Anong magagawa mo?" Nagtawanan siya at nagpatuloy, "Pinahahalagahan ng Tenlong Group ang aming mga kakayahan. Akala mo ba na ito ay naabot dahil sa iyo na hindi man lang nakinig sa kanya?" Lumingon si Lai upang harapin si Jungkong, "Chairman Jan, may plano ka ba? Magsalita ng isang bagay at gumawa ng iba. Kung ikaw ay ganitong klaseng tao hindi nalalayo ang kumpanyang ito, naghintay lang." Si Jungkong na medyo nakasimangot, "Kausap mo ako ng ganyan, parang hindi mo na kailangan ang bonus, tama ba?
Agad na ipunin ang mga gamit mo at umalis ka na, wala ka ng koneksyon. Sa gaya kumpanya nag-aalala si Jing Yang, sila'y na mahigpit na nakapulupot ang mga kamao at kinagat ang mga ngipin, subukang pigilan ang galit at iniisip sa sarili, ang pagkakataong ito ng pakikipagtulungan, ay ipinakilala sa akin ni Little Brother Shu kung mag-ingay ako natatakot ako. Si Brother Shu ay walang makukuhang benepisyo mula sa Tenlong Group. Habang lumalabas ng pinto na may lungkot, nagpatuloy si Lai Che sa kanyang mga iniisip, lalo na't si Jungkong pa rin ang may hawak ng mga kapatid sa ilalim ko, hindi pwedeng magkamali dito. Lumapit siya sa manager at nagbuntong hininga, "Gi, mukhang masyado nang naging masama ang iyong konsensya. Jack Ig, ang pang-aasar, tanga, umuwi ka na lang at huwag masyadong magpakita." Pag-alis ni Licha, masayang tumakbo si Ginang kay Jungkong, pinuri siya, "Kapatid kong, talagang kahanga-hanga ka pa rin." Sa loob lamang ng 2 o 3 pangungusap, pinaalis mo ang pasaway. Hindi nag-alintana si Jungkong, bigla siyang tumayo at nag-utos, "Sige, pinaalis na natin si Lai Chi. Maghanda ka ng kaunti at maghanda ng pumirma ng kontrata kasama ang mga tao ng Tenlong." Sandali lamang ang lumipas at nasa punong tanggapan ng Tenlong Group sina Jungkong at Jikong sa isang silid. Nang biglang may nagbukas ng pinto at pumasok, "Pasensya na at pinaghintay ko kayo." Masayang pagpapakilala niya. "Ako ang CEO ng Tenlong Group na si Wong Kai. Maligayang pagdating sa aming pagbisita." Pagpasok sa silid, tiningnan ni Wong Kai ang paligid at hindi napigil ang magtanong, "Oh, pwede bang magtanong, hindi ba darating si Li Chi?" Nang marinig ito, mabilis na tumakbo si Gaia upang ipaliwanag, "Hello, si Li Chi ay abala sa ilang mga bagay kaya hindi siya makakapunta. Ngunit upang ipakita ang ating kahalagahan sa pakikipagtulungan na ito, si Pangulong Zing ang magiging ganap na responsable sa paglagda ng kontrata." Walang pakialam kay Jungkong, bahagyang nagkunot ang noo ni Wong Kai at malamig na sinabi, "Anong nangyayari, Li Chi?" Nang makita ni Wong Kai na tanging sili lamang ang tinatanong mula nang pumasok siya, si Jong ay napilitan na lamang ngumiti ng awkward at nagimbento ng dahilan upang suruan si Li na siyang namamahala sa kooperasyong ito. Paulit-ulit na nagmungkahi si Li ng labis na mga kahilingan sa kumpanya. Bukod pa rito sinabi rin niya na ang Tenlong Group ay nasa kanyang mga mata. Kahit na ang mga salitang iyon ay nakakasakit at hindi maginhawaing sabihin. Si Jungkong na nakatayo sa likod ay sumang-ayon, "Tama, tama, natatakot kami na maaapektuhan niya ang kooperasyon kaya pansamantala naming pinatigil siya." Nagulat si Wang Kai sa sitwasyong ito at hindi alam kung ano ang gagawin, kaya't lumingon siya upang umalis. "Sandali lang, kailangan kong iulat ito sa aking mga nakatataas." Nang makita ito, mabilis na hinabol siya ni Geking. "Sandali, Wang Kai. Paano kung pirmahan na lang natin ang kontrata, at saka na natin pag-usapan ito? Mayroon pang mga agarang bagay na kailangang asikasuhin sa aming kumpanya." Nang marinig ito, nagpakita ng hindi pagkagusto si Wang Kai. "Gusto mo bang turuan ang CEO ng Tenlong Group kung paano magtrabaho dito mismo sa Tenlong?" Nang makita ang kanyang ekspresyon, natakot si Jong at mabilis na inalis ang kanyang kamay. Nag-aalangan na, Hindi ito si G, pakisuyo patawarin mo ako." Pagkatapos noon, humarap si Wang Kai, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Dong Chanjing, ang Pangulo. "May kailangan akong iulat sa iyo." Ang eksena ay lumipat sa isang VIP room sa Hiking Hotel. Pagkarinig ni Dong Chanjing sa ulat ni Wang Kai tungkol sa sitwasyon sa Tinglong, sumigaw siya, "Ano? Ang taong dumating para pumirma ng kontrata ay si Ge Jiang, hindi si Li Chi." Bukod dito, sinabi rin ni Ge Jiang na mayabang si Li Chi kaya't pinalayas niya ito. Naroon din si Jing Yang, tumingin si Chanjing at nagtanong, "Mr. Shu, paano? Dapat ba nating asikasuhin ang bagay na ito?" Sumagot si Jing Yang, "Hindi ganun si Li Chi, baka tumawid na sila ng tulay at sinira ito. Sabihin mo kay Wang Kai na huwag silang palayasin, sabihin mo na hanapin nila si Li Chi at ibalik siya dito. Kung hindi nila siya mahanap, maghintay na lang sila roon."
Uminom siya ng tsaa at ngumiti sa loob niya. Talagang hindi ako binaygo ng Joral Estate Company sa panig ni Li Qi. Sa sandaling yun, naglalakad siya sa kalsada nang bigla siyang tumawag si Jing Yang, Little Brother Shu. Sa kabilang dulo ng linya, sinabi ni Jing Yang, Brother Li Qi, narinig ko na tungkol dito, pinapahirapan ka ba? Li Qi na may lungkot na tinig ay sumagot, alam mo na ang lahat. Hindi ko inasahan na ang bastos na si Zhong Qing ay magtatangkang sirain ito. Nang marinig ang medyo nagagalit na tono ni Li, pinakalma siya ni Jing Yang at tinanong, huwag kang mag-alala. Ako ang baalang magpahayag ng iyong galit, pero mayroon ka bang group chat ng kumpanya o grupo ng mga dating broker ng bahay? Nang marinig ito, sumagot si Li Qi nang may kumpiyansa, syempre mayroon ako, lahat ay pumupuri sa aking pananaw sa buhay. Syempre, marami akong alam. Mga tao na narinig ito ay ngumiti si Jing Yang, mabuti na lang, ngayon ay sumakay ka ng taxi papunta sa hiking hotel, may sorpresa ako para sa iyo. Pagkatapos noon, hindi niya nakalimutang ipaalala na kung tatawagan ka ni Zhong pabalik, maaari mong ilabas ang iyong galit sa kanila. Pero huwag sabihin ito, siguraduhing mararamdaman nila na babalik ka. Agad na tumango si Li Qi, okay, pupunta ako doon kaagad. Magalang na sumagot si Jing Yang, oo, maghihiwalay na ako ngayon. Sasara lang, Jing Yang lumingon kay Dong Chong at sinabi, sige, gawin mo ang sinabi ko. Bahagyang tumango si Dong Chong Ming, naiintindihan ko, Mr. Su. Kinuha ni Su ang kanyang telepono at tinawagan si Wang Kai. Nakakunot ang kanyang noo at bulong, kung kaya mong gawin ang trabaho ng pagtawid sa tulay at pag-aalis nito, pinapabayaan ko ang ganitong uri ng tao. Kailangan ko silang turuan ng leksyon. Pagbalik sa silid ng Tinglong Group matapos marinig ang anunsyo ni Wang Kai tungkol sa mga tagubili ng boss, hindi napigilan ni Giqiang na sumigaw, Mr. Wang, ibig mo bang sabihin na kailangan pa ring pumunta at pumirma si Li Qi para sa kontratang ito? Sumagot si Wang Kai, pinahahalagahan namin ang iyong kumpanya at pinahahalagahan din namin si Li Qi. Pakiusap, pakisabihan siya na pumunta dito. Bukod dito, sinabi ng boss ko na pipirmahan lamang namin ang kontrata kay Li Qi. Kung hindi, dito na lang tayo matatapos ngayon. Si Jia Kung ay nagsimulang mag-alala, ang mga patak ng pawis ay nasa kanyang mukha, siya ay nawawala ng mga salita, sinusubukang makahanap ng dahilan upang ipaliwanag ngunit marahil ay wala na siya rito, hindi makapaniwala sa nangyayari, nagtataka siya sa kanyang puso, anong nangyayari? Baka ang Tenlong Group ay pumayag lang makipagtulungan dahil kay Li Qi. Hindi pwede. Paglingon kay Wang Kai, tumingin siya sa kanyang relo at sinabi ng kalmado, ayos lang, makakapaghintay ako. Pero bago pa makapagsalita si Gang, inunahan siya ni Jungkong na nagwagayway ng kamay upang pigilan siya. Sa harap ng kahilingan ni Wang Kai, masaya pa rin siyang pumayag, ayos lang, kokanteka namin si Li Qi agad, Mr. Wang, pakihintay sandali. Pagkatapos, humarap siya kay Jiang, tinignan siya ng masama, at sinabi ng malumanay, tumahimik ka, kung makikialam ka sa Tenlong Group, mamamatay tayo nang hindi natin alam kung paano tayo namatay. Ang dalawa ay sabay na lumabas, mahigpit na pinaalalahanan ni Jiang, ngayon, kailangan nating panatilihin ang kaayusan na ito sa anumang halaga. Dapat lang nating mabilis na tawagan si Li pabalik. Sa panig ni Li Qi, nang makita ang pagtawag ni Jungkong, sinagot niya ang tawag, hello. Sa kabilang linya, mahinang tinanong ni Jiang, Li Qi, nasaan ka na ngayon? Kasabay nito, biglang narinig ang boses ni Jiang, Kapatid Zing, hayaan mo akong makausap siya. Pagkakuha lang ng telepono, agad na nagpakita ng kayabangan si Gikong, sumigaw siya diretso sa telepono Li Qi. Sabihin mo kaagad sa Tenlong Real Estate na kusang loob kang umatras sa proyektong ito. Kung hindi, hahanap ako ng taong papatay sa buong pamilya mo. Nang marinig ang mga banta, hindi natakot si Li Qi kundi tinataas pa ang boses niya na sumagot, Jiqiang, tanga ka ba? Kayo na ang may kailangan sa akin, ano ang gagamitin niyo para patayin ang buong pamilya ko? Jiqiang, sabihin mo sa aso mo na mag-isip ng mabuti bago makipag-usap sa akin, yun lang, Li Qi, hintayin mo na lang.
Matapos magdesisyong ibaba ang telepono, sabay niyang inikat ang kanyang tingin sa harap at nakita ang pinakamalaking hotel sa Sanday City sa kanyang harapan. Nagtataka siya, ito ba ang lugar na ipinangako mo sa akin, little brother Shu? Nang makita siya, sabay silang yumuko at sabay-sabay na nagsabi, maligayang pagdating, Mr. Lee. Kasabay nito, masayang tumakbo si Yeong, kapatid na Le, pakiusap, dito po kayo. Sinundan siya ni Lee Chi hanggang sa pinakamataas na palapag ng hotel. Tumingin siya sa paligid at hindi mapigil ang magtaka. Ang hotel na ito ay hindi lugar na pwedeng pasukin ng mga ordinaryong tao tulad ko. Ano bang inihahanda ni Little Brother Shu para sa akin sa pagsasabi niyang pumunta ako dito? Habang naglalakad papunta sa VIP room, itinulak ni Yeong ang pinto at inihayag, Mr. Shu, dumating na si Brother Lee. Pagtingin ni Lee Chi sa loob, bigla siyang napalunok. Si Zheng Yang at isang matabang lalaki ang nandoon at naghihintay. Nang makita si Lich na pumasok, masayang tinawag ni Zheng Yang, kapatid Lee Chi, dumating ka na sa wakas. Umupo ka rito. Pumasok si Lee na may magulong anyo. Anong nangyayari, kapatid Shu? Sa harap ng magulong anyo ni Lee Chi, tumawa si Zheng Yang at itinuro ang taong nasa tapat niya. Kapatid Lee, kilala mo ba ang taong ito? Siyempre, nakilala ni Lai Cha ang taong ito, siya'y nabulol na parang nakatagpo ng isang idolo, si Pangulong Jiang, pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Tinglong Group. Tumawa siya, mukhang kilala ako ni Lee. Nagmadali siyang lumapit para makipagkamay. Ang saya na may halong paghanga ay malinaw sa mukha ni Liqi. President Zhang, ikaw ay isang alamat. Hanggat nandyan ka sa industriya ng real estate sa Sanday City, sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo? Sagot ni Chen Chen nang may kabab ang loob. Sinasabi mo lang iyon, hindi naman ako ganoon kasikat. Nang makita ang dalawang ito na masyadong malapit, nagsalita si Jing Yang, sige, ngayon ay hinahanap ko si Brother Lee dahil may gusto akong ipagawa sa iyo. Sa loob ng ilang araw, magrerehistro si President Jiang ng isang second-hand house agency. Kumpanya na naghahanda upang irepresenta ang negosyo ng mga apartment na pagmamay-ari ng Tenglong Group. Ngayon ay pinaplano naming imbitahan ka na maging general manager ng kumpanyang ito. Ikaw ang magiging responsable sa pag-recruit ng mga tauhan. Sa panahong ito si Cheng ay gagawin ang kanyang makakaya upang makipagtulungan sa iyo. Nang marinig ito si Li Chi ay nagulat siya. At napaisip Little Brother Shu nais na magtatag ng isang real estate agency company, hindi lamang ako ginawang general manager kundi pati na rin. Sinabi kay Cheng na maging aking assistant, gaano kataas ang kanyang posisyon mula ngayon nakikita ko si Chen. Habang nagbubuhos ng tsaa at tubig para kay Jing Yang, hindi mapigilan ni Li Chi na humagulgol sa kanyang puso, hindi ito maaaring isang panaginip, di ba? Pagbalik sa punong tanggapan ng Tenglong Group, matapos paulit-ulit na tawagan si Li Chi. Ngunit walang natanggap na sagot. Hindi na mapigilan ni Jiang Kung ang kanyang galit at malakas na ibinato ang kanyang telepono sa sahig. Sinisigawan, yung bastos na Li Chi na yan. Hindi man lang sumasagot sa tawag ko. Kailangan ko siyang hiwain at pakainin sa mga aso. Sa parehong galit, sinisi ni Jiang Kung ang lahat ng responsibilidad kay Jiang Kung, sinasabing, sumpa, dahil lang sa bibig mo yan. Kung hindi mo sana binuksan ang iyong bibig. Bibig at hiniling na patayin ang buong pamilya niya, magiging ganito ba siya? Ang galing mo na ngayon na hindi siya darating, paano natin pipirmahan ang kontrata? Nagmumura siya nang biglang bumukas ang pinto at narinig ang boses ni Wang Kai. Sa palagay ko, huwag na itong pirmahan. Lumingon siya na may hindi magandang ekspresyon. Kayo dalawa, sinabi ko na kaya kong maghintay, talagang pinaghintay niyo ako ng kalahating oras. Hindi maganda ang efficiency nyo sa trabaho. Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Jikong, hindi sumasagot si Li Chi sa mga tawag namin, wala na akong ibang opsyon. Si Jungkong na nasa tabi niya. Nagmadali ring nagmungkahi kung paano kung magtakda tayo ng appointment sa ibang araw at talakayin ito, nang walang pag-aalinlangan, blunt na sinabi ni Wang Kai, walang kailangan, nakipag-ugnayan na kami kay Li Chi. Mukhang pinatanggal niyo siya.
Kung ganun, hindi na kayo kailangang dumaan. Sa totoo lang, pumayag lang kami sa kontratang ito bilang paggalang kay Leach. Tungkol sa Geo Real Estate Company, hindi kayo karapat-dapat makipagtulungan sa amin. Harapin ang ganitong malaking negosyo, ayaw palampasin ni Jungkook ito kaya sinubukan pa rin niyang ipaliwanag kay Wang na dapat ay may ilang hindi pagkakaintindihan sa bagay na ito, biglang tumunog ang rebirth music sa kanyang katawan. Itinuro ito ni Wang Kai at sinabi, dapat mo pa ring sagutin ang telepono. Kinuha ni Jungkook ang telepono at sumagot, anong nangyayari? Nasa Tenong Group ako, nakikipag-usap kay Director Wang. Sa kabilang linya, ang kanyang empleyado ay nagmamadaling nag-anunsyo, President Jiang, kanina lang higit sa 70% ng mga empleyado ang nagsumite ng kanilang resignation letters sa Administrative Department. Lahat sila ay nagsabi na nagtatag si Lichi ng bagong kumpanya. Ang suporta ng Tenglong Group na ilang beses na mas mabuti kaysa sa atin. Nang marinig ito, nanginginig ang buong katawan niya at tumingin kay Wang Kai. Anong nangyayari? Sa puntong ito, hindi na nag-atubiling magtago si Wang Kai. Nasabi ko na ang taong pinahahalagahan ng Tenglong Group ay si Lichi. Kung hindi na siya yung empleyado, mabuti na lang at kukunin namin siya. Sabay-sabay naming pagsisikapang sanayin siya. Lumingon siya at tinuro si Jikong. At saka, yung guy na si Gi, ininsulto ang tunay na may-ari ng Tenglong Group dati. Dahil sa relasyon kay Lichi, pansamantala hindi inintindi ng Ginoo yun pero ngayon tila wala ng dahilan. Nang marinig ito, namutla si Gi, tumulo ang pawis sa kanyang mukha na parang tubig. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya nakakaintindi at nagtanong, Director Wang, may hindi pagkakaintindihan ba sa bagay na ito? Kahit nabigyan mo ako ng lakas ng loob, hindi ko kayang hamakin ang matandang boss na iyon. Bigla na lang may humawak sa kanyang balikat, nang lumingon siya, nakilala niyang si Chi Yanfa ang nakangiti sa kanya. Pero agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mabangis ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa ng pagpatay. Malamig niyang sinabi, hindi ko pa nga natatapos ang pakikitungo sa iyo noong nakaraan, at nag-alok ka na naman sa akin. Sa puntong ito, napagtanto ni Jikong kung sino ang kanyang na-offend. Agad na sumulpot sa kanyang isipan ang imahe ni Jingyang na puno ng kadakilaan. Kaya pala ang batang iyon ay isang tycoon, ngunit huli na nang malaman niya ito. Siya ay napalibutan na nina Chi Yanfa at ng kanyang mga tauhan. Ang eksena ay lumipat sa hiking hotel. Sa sandaling ito, sa ibang silid, nakatayo sa harap ni Jingyang sina Yuki at Yu. Lumingon siya kay Liu Kai, ang tono niya ay nagmamalasakit, at tinanong, nakomkontrol na ba ang kondisyon ng iyong anak? Iba sa pagod na anyo nang una siyang lumitaw. Ang kanyang anyo sa sandaling ito ay ganap na nagbago. Hinaplos niya ng mahinahon ang kanyang buhok at sumagot, ang kondisyon ng aking anak ay ngayon ay matatag na, salamat Mr. So, simula ngayon ang buhay kong ito ay para sa iyo. Nang makita ang iyong masamang tingin sa kanya, hindi niya pinansin si Liu Kai at humarap kay Xiao Xiao, nakalma ka na ba ngayon? Ngumiti si Xiao Xiao ng maliwanag, boss, huwag mo na akong gawing biro. Matapos magtanong ng ilang katanungan, inilapag ni Jingyang ang ilang bote ng gamot mula sa sistema sa mesa at nagsalita. Pareho kayong humiling sa akin ng trabaho, ngayon ay dumating na ang pagkakataong ito, ngunit ang trabahong ito ay labis na mapanganib kung hindi ninyo. Gusto ko ring bigyan ka ng kaunting pera para tumakas ka. Habang tinitingnan ang mga bote ng gamot sa mesa, nakita mo ang mukha ni Iiyu na puno ng determinasyon, sinabi niya ng malinaw, kaya ko ito. Si Xiao Xiao naman ay nagpakita ng kasiyahan, ako rin kahit na sa walang kwentang buhay ko. Mabuti na lang na kumita ng pera, nakikita ang positibong reaksyon ng dalawa. Ngumiti si Jingyang at inilabas ang lumang script at nagsimulang mag-perform. Napakaganda, ito ay isang gamot na sinaliksik ng kaibigan ko. Makakatulong ito sa iyo na maging bihasa sa isang kasanayan pero may 50% na posibilidad na mamatay. Hindi inaasahan na sinabi niya yon upang subukin ang kanilang mga puso. Ngunit, hindi inaasahan na hindi nag-atubili ang dalawa at kinuha ang mga bote ng gamot at sabay-sabay itong ininom.
Isa ay para maging immortal at ang isa ay para magalit ng mabilis. Nagsimula ng magdulot ng epekto ang gamot lumaki, ang mga mata ng dalawa at ang sorpresa ay lumitaw sa kanilang mga mata agad. Pagkatapos ang buong katawan ni Lucia Ilay ay nabasa, at ang mga patak ng pawis ay nagpakita ng mga sexy na linya sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng kasab-ikan patuloy na umuungol sa tabi niya. Si Xiao ay pareho rin. Ang batang babae ay tila nag-e-enjoy sa pinakamasublim na pakiramdam ng kanyang buhay sa loob ng isang araw. Ang mukha ni Lucy ay nagpakita ng kasiyahan, umupo siya ng may tunog at sumigaw, napakalakas ng gamot, bakit ka? Bakit ka? Hindi rin gaanong naiiba, ang kanyang mga mata ay mapurol at umaagos. Sinabi ng batang babae ang kanyang nararamdaman, tila marami akong nakuha sa aking isipan. Upang maiwasan ang mesa na mapinsala ng walang dahilan, tinakpan ni Yeong ang mga mata ni Zheng Yang, na nagdulot sa kanya na baliwalain ito at sabihin, hindi ko malinaw na nakita kanina, sabihin mo sa akin kung anong mga kasanayan ang natutunan mo. Mas mabuti kung maipapakita mo ito dito. Si Luis Cali ang unang sumagot, natutunan ko ang kaalaman tungkol sa mga baril at pagsabog, mukhang kaya kong gamitin ng mahusay. Ang lahat ng uri ng baril at mayroon din akong kakayahan, sa laban ng kamay-kamay at malamig na armas. Kung mapapalakas ko ang aking pisikal na katangian, baka kaya kong labanan ang 100 kaaway. Si Zheng Yang ay lumingon kay Yeong upang magtanong, at ikaw, anong tungkol sa iyo? Ang batang babae ay masayang sumagot, mukhang natutunan ko ang ilang kasanayan sa paggamit ng lason, sa ngayon ang lahat ng nasa isip ko ay kaalaman tungkol sa lason, ang uri na kayang pumatay ng tao. Ang natitirang mga kasanayan kung sasabihin ko lang ito, maaaring hindi ito sapat na nakakumbinsi sinasabi ito. Biglang humarap ang babae kay Yeong, para humingi ng tulong kapatid na Yeong, paano kung tulungan mo ako para maipakita ko ito sa practice? Pagkatapos, ng pagtatanghal lubos na nagbago si Yeong si Zheng Yang kahit ang orihinal ay hindi makilala. Ang pagkakaiba siya ay lumapit ng may gulat, hinawakan ang mukha na kadahilanan umiba ang mukha niya at sumigaw, Santo Diyos, ako ba ito? Ito ba ay direktang pagpapalit ng mukha? Ang hitsura ay Zheng Yang ngunit, ang kaluluwa ay nananatiling. Kay Yeong, ang babae, ay nahiyang sumagot, Mr. Su, huwag mo akong gawing biro. Sa sandaling ito, buong pagmamalaki na humakbang si Yeong upang ipaliwanag, ito ang kasanayang nakuha ko lang, kaya kung magbihis ng kahit sino sa kahit anong anyo, kahit itago ang mga fingerprint. Nang sabihin ito, biglang itinaas ng babae ang kamisete ni Yeong at sinabi, sayang naman na ang bahaging ito ng kapatid Yeong ay medyo masyado ng malaki. Kahit sa kasalukuyan kong teknik, hindi ko ito matatakpan. Paano kung putulin natin ang dalawang bundok na ito? Kahit na natulog na siya kasama si Yeong, si Zheng Yang ay nagkaroon pa rin ng nosebleed. Sa sitwasyong ito, si Yeong sa kabilang banda ay nanatiling tahimik at hindi tumugon. Pagkatapos ipakita ang kanyang tagumpay, excited na sinabi ng babae, kung hindi dahil sa gamot na ibinigay sa akin ni Mr. Su, hindi ko matututuhan ang kasanayang ito. Hindi ko kailanman iiwan si Mr. Su mula ngayon, ako na kay Mr. Su. Pagkasabi ng mga salitang iyon, may kamay na inilagay sa kanyang balikat. Si Yeong ay nagmukhang hindi nasisiyahan at nagpaalala, kung gusto mong maging babae ni Mr. Su, kailangan mo pang maghintay. Halika rito para ma-check ko muna ang iyong katawan. Sister Lin, maawa ka. Pagpapakita ng dalawang babae, si Zheng Yan ay natakpan lamang ang kanyang mga mata. Si Lucia sa likod niya ay tumawa ng kaunti, at pagkatapos ay umalis siya sa hotel. Habang nakaupo sa sasakyan, si Yeong ay medyo naiinis pa rin habang naaalala ang nangyari. Ang nakakainis naman ni Xiao Xiao, hindi ko inasahan na pagtatawanan niya ako. Si Jing Yang ay tumawa at sinabi, mabuti na lang at medyo masigla ang mga bata. Nang makita niyang nakatutok siya sa laptop sa kanyang kamay, nagtanong si Yeong nang may pag-usisa, Ginoong Shu, ano ang pinapanood mo? Si Jing Yang ay sumagot,
Bumili ako ng ilang martial arts training videos para matuto ng ilang bagong bagay. Nagsalita si Yeong, boss, napaka-powerful mo na. Noong nakaraang beses, pinbiting mo ang mga holdapper na hamarang sa daan ng walang kahirap-hirap. Si Jingyang ay tumawa, ang mga lalaki ay hindi kailanman iniisip na masyado silang powerful. Nang marinig ito, naguluhan muli si Yeong, may iniisip ka ba, LWD? Iyon bang bagay na iyon? Hindi pinansin ni Jingyang ang tanong ni Yeong. Sa mga sandaling iyon, nakatuon lamang siya sa panunood ng martial arts video sa laptop, nag-iisip, sa aking kasalukuyang kakayahan sa pag-unawa, sapat na ang isang beses na panunood ng mga materyales na ito upang maunawaan ang kaalaman. Sa kanila hindi ko inasahan na ang komprehensibong pagpapalakas ng sistema ay magkakaroon ng ganitong epekto. Kung ipagpapatuloy ko ang pagpapalakas, malamang na maging isang human scanner ako na pinutol ang kanyang mga iniisip. Si Yeong ay tumingin sa kotse sa likod sa pamamagitan ng rearview mirror, at hindi mapigil ang magtanong ng may pagdududa, Mr. Shu, ang kotse na iyon ay sumusunod sa atin mula pa kanina. Ano ang dapat nating gawin, nang hindi nagpapakita ng takot? Kalmado na sinabi ni Jingyang, magpabagal ka ng kaunti upang makita kung ano ang gusto nilang gawin, nang bumagal ang kanilang kotse. Agad na inunahan sila ng kotse sa likod. Pagkatapos noon, may biglang naghagis ng isang itim na plastic bag mula sa kotse na tumama diretso sa windshield ni Yeong. Ang itim na bag ay naglabas ng isang tumpok ng malagkit na bagay na mukhang tinta. Kasabay nito, may boses na nagmula sa kotse na iyon, sige, magpatuloy lang sa pagbilis at pilitin silang huminto. Ang sinabi na iyon ay nagpasimuno kay Yeong na nakaupo sa kotse na labis na nagalit. Ang aking kakayahan sa pagmamaneho ay maituturing na propesyonal, hindi ako mahihirapan sa maliit na bagay na ito. Bukod dito, sinabi niya ito na may pautang, kung mapipilitang huminto tayo dahil sa kanila, hindi ba't masyado na tayong nagpapakita ng respeto? Hinawakan ang manibela, pinindot ang gas, at mabilis na tumaas ang bilis hanggang sa pinakamataas na antas. Mabilis na naunahan ng kanyang kotse ang Kia. Tahimik si Yeong, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Walang labis na galaw, pinasok niya ang Kia na kotse. Napilitang pumasok ang kotse sa median, na nagdulot ng mga malalakas na tunog. Patuloy na umuugong ang mga tunog hanggang huminto ang kotse. Muli siyang nagmanipula, hamarang sa harap ng kotse. Kaagad na bumukas ang pinto ng kotse kasama ang isang mura, nakatagpo tayo ng magaling na driver. Isang grupo ng mga tulisan na may hawak na mga bat. Lumabas ng kotse, ang nangunguna ay lumapit sa kotse ni Jingyang na may mayabang na boses. Hindi ko inasahan na ang driver ng batang ito ay may kakayahan. Pero kung magtatangkang pigilan nila ang kotse, mukhang handa silang ipagpalit ang kanilang buhay. Nang marinig ito, bumaba si Jingyang na may hamong tono, talaga bang gusto mong makita kung ako ang magbibigay ng buhay ko o kayo ang mamamatay? Tumawa ng malakas ang lalaki, shit, may laban din ang batang ito. Itinaas niya ang bat patungo kay Jingyang na sumisigaw ng malakas, tandaan mong mabuti, ang taong ininsulto mo ay si Wu. Wala pang oras para matapos magsalita nang biglang sumuntok si Jingyang sa kanyang mukha, lumipad ang isang ngipin. Ang suntok ay napakalakas na nagpadapa sa kanya ng 1 metro ang layo. Ang buong katawan niya ay tumama ng malakas sa kanyang sariling sasakyan. Hindi pa natatapos doon, patuloy na sumugod si Jingyang, isang knee strike na nagpalaki ng kanyang mga mata, damyugo at umagos ang sipon. Maging ang sasakyan ay tinamaan ng malakas ng puwersa, nagdulot ng alikabok at mga spark na lumipad sa paligid. Sa mga sandaling iyon, humarap si Jingyang sa natitirang 2 lalaki at sinabi, orihinal na gusto ko sanang tingnan kung ano ang gusto ninyong gawin, hindi ko inasahan na direktang kikilos kayo. Bahagyang kumurap ang sulok ng kanyang bibig, matalim ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanila. Sinabi niya, bubugbugin ko muna kayo para mailabas ang aking galit, saka ko tatanungin kung sino ang nagpadala sa inyo para maghanap ng gulo.
Pagkatapos noon, narinig ang mga sigaw ng mga tulisan, "Huwag mo na akong saktan, pakiusap, tatay, iligtas mo ako, huwag mo na akong saktan." Sandali lamang matapos bugbugin ang buong grupo, hinawakan ni Jingyan ang ulo ng leader at hinayla ito pataas. "Sige, ngayon tatanungin ko, Ando, sagutin mo, sabihin mo sa akin kung sino. Pinadala ko kayo para makipag-away sa akin." Binugbog yung lalaki pero nagpakita pa rin ng kayabangan. Akala niya malakas ang puwersa sa likod niya kaya siya ngumisi at sumagot, "Sino ang nagpadala sa atin dito? Bakit hindi mo hulaan agad?" Ipinagpag ni Jingyang ang kanyang kamao sa harap ng kanyang mukha, nagkunot ang kanyang noo, ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa sa pagpatay. "Mahilig ka bang hulaan? Gusto mo bang hulaan kung papatayin kita sa isang suntok o babasagin ko ang lahat ng buto sa katawan mo bago kita patayin?" Akala niya matibay siya, pero sa harap ng nakakatakot na presyon na dala ni Jingyang, naglalabas ng tunog ang binata, nanginginig at nahulog sa lupa, nanginginig ang kanyang bibig. "Si Wuwuan ang nag-utos sa amin na pumunta." Nang marinig ni Jingyang ang pangalan na iyon, nagsimula siyang mag-ugnay ng lahat at naisip, tama nga, ang mayamang ikalawang henerasyon na iyon ay naghahanap ng gulo. Bago niya pinadala ang mga tao sa restoran para magdulot ng gulo, pagkatapos ay inupahan niya ang mga tambay na ito para harangan ang aking daan. Ang tangabang mayamang ikalawang henerasyon na iyon ay hindi makaisip ng mas mataas na antas ng mga trick. Sa ganitong pag-iisip, naghagis siya ng kaunting pera sa lalaki at pinaalalahanan, "Ito ay pera para sa iyo. Mga gastusin sa medisina, maging mas matalino sa hinaharap, huwag hanapin ang iyong sariling kamatayan." Sinabing bumalik siya sa kotse. Pagpasok niya sa kotse, nagulat siya nang makita si Yeong na pawis ang mga kamay at paa, nanginginig ang buong katawan. Hindi nagsasalita. Nang makita ito ni Jingyang, pinisil niya ang pisngi nito at tinukso, "Natakot ka ba? Kailangan bang isaalang-alang ang pag-alis ngayon? May oras pa." Ang kanyang mga pisngi ay namula. Pagkakabigkas ni Yeong, "Hindi. Matapang ako, sinasabi ko lang ito." Biglang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay hindi na makontrol ang kanyang emosyon, siya ay napaiyak. Kinuha ni Jingyang ang isang pakete ng tisyo, at ibinigay ito sa kanya. Maingat na pinakalma siya ni Jingyang, "Tingnan mo, bakit ka umiiyak? Agad mong panasan ang iyong mga luha, kalmeyin mo ang iyong sarili." Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, ipinakita ni Yeong ang sama ng loob at sinabi, "Wala akong pakialam, masyado akong kinakabahan kaya umiiyak ako sandali, okay lang ba yun?" Gusto sanang sabihin yon, pero sa kanyang puso, siya ay labis na naantig. "Hindi ko inasahan na nagmamalasakit pa rin si Mr. Su." Ako parang may puwang pa siya sa puso niya, pero biglang may ginawa si Jingyang na nagpalamig sa kanya. Tapos si Yeong ay patuloy na umiiyak, "Tigil ka na, umiyak ka na lang pagkatapos, kung hindi delikado masyado ang magmaneho ng ganito." Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi na makaiyak si Yeong kahit gusto niya, nahihiya siya sa kanya. Si Yeong ay galit na kinagat ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos noon, ang sasakyan ay umuuga sa kalsada, ang mga sigaw ni Jingyang sa loob ng sasakyan ay patuloy na umuukit. "Sobrang tapang mo, naglakas loob kang hampasin ang iyong boss. Tigil, huwag kang kumagat, babawasan ko ang sahod mo ngayong buwan." Siya ay sumigaw, si Yeong ay mahigpit na humahawak, hindi bumibitaw. Pagkalipas ng isang sandali, sa restaurant na nagpapapayat, patuloy ang pagpasok at paglabas ng mga bisita. Si Jingyang na may pasa sa mukha ay nakaluhod sa lupa, nakikinig sa pagsaway ni Paula. "Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag manakit ng tao, hindi ka talaga nakikinig. Sabi ko na ang ganitong matinding galit ay magdadala ng malas." Sa harap ng kanyang galit, sinubukan pa ring makipagtalo ni Jingyang, "Sabi mo huwag manakit ng tao, pero hindi ba't sinuntok mo ako?" Nang marinig ito, parang pinapainit pa ni Paula ang sitwasyon. Itinuro niya ang daliri at sumigaw ng malakas, "Ganito ba ang tawag mo sa pananakit? Ito ay tinatawag na pagbibigay sa iyo ng aral na dapat mong tandaan."
Kahit na nagtatapat kay Paula, nagkunwari pa ring pigilin ni Yeong, sige na, alam ni Mr. So na siya ay mali, patawarin na natin siya. Pagkatapos ay hinailan ng dalawa ang isa't isa, humarap si Paula kay Jingyang at sinabi, walang pag-asa ang taong ito, kalimutan na natin siya, kumain na tayo. Habang umalis ang dalawa, bahagyang ngumiti si Jingyang at naisip, ang cute-cute ng babaeng ito kahit galit siya. Kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita na tawag ito mula kay Mosh Ang, naisip niya, sinabi ko kay Mosh Ang na imbestigahan si Lin Zakian, mukhang marami na siyang nahanap. Tumawag siya nang sagutin ni Mosh Ang sa kabilang linya, Boss, inimbestigahan ko ang babaeng pinangalanang Lin Zakian na sinabi mong sundan. Hindi simpleng tao ang taong ito. Nang marinig ito, nagkunot ang noo ni Jingyang at sinabi, maging tiyak ka. Nagpatuloy si Mo Xiang, nagsaliksik kami at nalaman namin na tila mayroon siyang sakit sa dugo na tinatawag na CSL, mukhang hindi siya tatagal, kahit na may mga espesyal na gamot na ngayon para mapanatili ang kanyang buhay, masyadong mahal ang presyo. Ang ilang pasyente ay allergic pa sa gamot, pero mayroon siyang pribadong paraan para makabili ng isang uri ng generic na gamot. Bukod dito, bumibili siya ng malaking dami ng gamot na ito, hindi lamang mura ito kundi hindi rin ito nagiging allergic, pero magkakaroon ito ng mga sintomas ng coma at pagdurugo ng ilong. At iba pang mga sintomas nang marinig ito, nagtanong si Jingyang nang may pagdududa, sabi mo bumibili siya ng malaking dami ng generic na gamot, gaano karami ang kailangan niya para sa sarili niya? Sumagot si Mo Xiang, mayroon siyang grupo ng mga kaibigan na may parehong sakit, mga 1,000 tao, karamihan sa kanila ay umaasa sa kanyang gamot para mapanatili ang kanilang buhay. Ngunit, ang presyo na ibinibenta niya sa kanyang mga may sakit na kaibigan, ay ang presyo ng gastos na direktang nakakaapekto sa merkado ng tunay na gamot, nagsimula ng bigyang pansin siya ng gobyerno. Nang marinig ito, siya ay medyo nagulat, hindi niya inaasahan na si Lin Zakian ay may ganitong aspeto. Nagpatuloy si Mo Xiang, bukod dito, ang Sunlan Pharmaceutical Company ay gumagawa rin ng generic na gamot na ito, mukhang plano nilang kumita mula rito. Mas naging mapaghinala si Jingyang sa kanyang puso, Sunlan Pharmaceutical Company na naman. Nagkunot ang kanyang noo at nagbigay ng karagdagang mga tagubilin kay Mo Xiang, ipagpatuloy ang pagsunod kay Lin Zakian, hintayin ang aking balita. At mabilis na mag-ipon ng impormasyon tungkol sa Sunlan Pharmaceutical Company. Tumango ng malakas si Mo Xiang, naiintindihan, Boss. Matapos marinig ang lahat ng impormasyon na iniulat ni Mo Sang Jingyang. Nagsimula ng mag-isip ngayon ang usapin tungkol sa espesyal na gamot ng CSL, ay nagdulot ng kaguluhan sa lipunan. Hindi ko inasahan na si Lin Zakian ay kasangkot din sa usaping ito, kung hindi maayos na mahawakan ang usaping ito. Natatakot akong hindi lang ito magiging simpleng usapin ng pagkakakulong, nang biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Tiningnan ang kakaibang numero sa screen, medyo nagduda si Jingyang. May isa pang tawag, maaaring may nais pang sabihin. Si Mo Xiang hindi na nag-isip pa siya sumagot sa tawag. Hello, sino ito? Nang marinig niya ang kanyang boses, isang maasim na boses. Galing sa kabilang dulo ng linya, Xu Jingyang, salot ka, alam mo ba na gusto ni Xiao Jing na magpakamatay? Ano bang ginagawa mo? Nang marinig ang boses na yon, agad na nakilala ni Jingyang ito at nagtanong, ikaw ba si Lin Man? Pinakamatalik na kaibigan ni Chen Yajing, kung nagpakamatay siya, dapat mong tawagan ang pulis. Bakit mo ako tinatawagan? Naisip niya, si Chen Yajing ay naglalaro ng suicide card. Hindi pa ba siya sumusuko o hindi pa ba sumusuko ang Jan Group? Sa kanyang kawalang kabuluhan, patuloy na sumigaw si Chen Jing, Xu Jingyang, lalaki ka ba? Si Xiao Jing ay nagpakamatay dahil sa iyo, may lakas ka bang humarap sa responsibilidad? Nandito kami ngayon sa Sanhua Cafe, kung lalaki ka, halika rito at pakalmeyan siya. Si Jingyang ay matapang na sumagot, sige, hintayin mo kung pupunta ako roon, ikaw na aso na kumakain ng tae. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang telepono. Pagkatapos noon, naisip niya,
yung baliw na si Chen Yajing ay nagpakamatay, mas pipiliin ko pang maniwalang ako si Qin Jing. Bigla na lang sumulpot si Paula mula sa likuran na nagpagulat sa kanya. Nang marinig ang usapan kanina, ang mukha niya ay nagpakita ng panganib habang nagtatanong, hindi mo talaga balak umalis, di ba? Lumiko siya na may buntong hininga, ano bang ginagawa mo? Kung matatakot mo ako hanggang mamatay, handa ka bang maging balo habang buhay? Paula ay naglabas ng dila at nilagyan ng laway ang kanyang mga labi, kung mamatay ka, makakapaghanap ako ng gwapo. Balik sa usapan, nagtanong si Paula ng may pag-usisa, Hoy, hindi mo naman talaga balak puntahan ang ex-girlfriend mo para aliwin siya, di ba? Jing Yang nagmura, bakit ko pa kailangan pumunta para sa ganitong klaseng ex-girlfriend? Paminsan-minsan ay sapat na ang pagsisindi ng insenso tuwing Qingming Festival. Biglang inilagay ni Paula ang kanyang kamay sa balikat niya at nagbigay ng payo. Hindi, kailangan mong pumunta, pagkatapos ng lahat, buhay din iyon. Kung totoo man, ito ay bibilangin sa iyong ulo, kaya kailangan mong pumunta kahit na mayroon akong. Para dalhin kita, dadalhin kita doon. Nang makita ang ekspresyon at tusong ngiti sa mukha ni Paula, pinawisan si Jing Yang at naisip, bet ko ang lahat ng aking pagkabirhen na walang magandang intensyon ang batang ito. Ang eksena ay lumipat sa Sanhua Cafe. Matapos hilingin sa kanyang kaibigan na tawagan si Zheng Yang, sinabi ni Chen Yajing nang may pagkabahala, Chen, kung makakabalikan ba kami ni Xu Zhengyang o hindi, nakasalalay sa iyo. Hiwalay na ako kay Xiao Jing. Kung hindi kami makakabalikan, pinutol siya ni Lin Chen Ya nang may kumpiyansa at sumagot, huwag mag-alala Xiao Jing, hindi lang kita gustong tulungan na makabalik. Magkasama na ulit pero gusto ko ring humingi ng tawad ng hayop na yun sa iyo ng direkta, hindi ba't iniwan mo siya noon? Ano bang malaking bagay dito? Lahat ito dahil hindi siya marunong noon. Nang pinutol siya ng isang tao na lumapit at nagsabi, tama, hindi ako marunong noon, kaya ano ang gusto mong gawin ko? Bakit mo ako pinapante rito? Ang taong lumapit ay si Jing Yang, nagpatuloy siya, gusto mong magpakamatay pero nag-appointment ka pa rin na magkita sa isang kafe, may taste ka talaga. Nang marinig ito, malakas na sinabi ni Lin Man, Xu Jing Yang, ano ang? Sinasabi mong pumunta ka, kaya ibig sabihin may nararamdaman ka pa para kay Jing, di ba? Hindi mo ba alam kung paano siya aliwin? Umupo sa mesa, Jing Yang ay nagbiro, Lin Man, kung tama ang alaala ko, alam mo kung bakit kami naghiwalay. Bukod dito, madalas mo akong pinagtawanan at pinagsalitaan ng masama. Kaya ano ngayon, nagmamakaawa ka sa akin na kunin ang mga tira-tira mo. Nang marinig ito, nagalit si Lin Man, pinagsaluhan niya ang mesa at malakas na sinabi, mali si Xiao Jing, hindi siya dapat umalis sa iyo noong nagsisimula ka pa lang sa negosyo. Pero ngayon, alam na niyang mali siya. Hindi mo ba? Patawarin mo siya, alam mo ba kung gaano karaming pagdurusa ang kailangan niyang tiisin, matapos niyang sumama sa mayamang ikalawang henerasyon. Ilang beses siyang kinailangan dalhin sa ospital. Alam mo ba na narinig na nagsalita para sa kanyang kaibigan? Si Zheng Yang ay dahan-daang umiinom ng tsaa, iniisip niya sa sarili, nagsisimula na siyang ipakita ang kanyang hindi makatuwirang bahagi. Sa pag-iisip na iyon, ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Lin Man, sinabi niya sa malalim na boses, kaya hindi ko dapat. Bahagyang nagulat sa reaksyon ni Zheng Yang. Ngunit, agad na tumayo si Lin Chenming, itinuturo ang kanyang daliri direkta sa mukha ni Zheng Yang at nagpatuloy sa kanyang kalokohan. Tama, hindi mo dapat malaman pero hindi mo ba siya matanggap? Siya ang pinakamaganda sa ating paaralan noon. Kayong dalawa ay talagang bagay na bagay. Nakalimutan mo na ba? Sa totoo lang, nandito ako ngayon para mamagitan. Anyway, mayaman ka na ngayon, kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Habang tahimik na nakaupo, si Chen Yajing sa mga sandaling iyon ay nagpakita ng mukha ng pagsisisi at nagsalita, Jing Yang, nagkamali ako sa iyo. Noong mga panahong iyon, kung hindi mo ako matanggap hindi na ako kakapit sa iyo. Nang makita ang kanyang pag-arte,
Hindi nag-alinlangan si Jingyang at tahimik na sumagot, akala mo ba mukha akong istasyon ng koleksyon ng basura? Nang marinig ang mga salitang iyon, muling binangga ni Lin ang mesa at tumayo siya. Itinuro ang kanyang daliri sa kanyang mukha, ang kanyang boses ay pinipilit, Su Jingyang si Chen Yajing ay humingi na ng tawad sa iyo, ano pa ang gusto mo? Sa harap ng ganitong ugali, si Zheng Yang ay kalmado pa ring umiinom ng tsaa. Si Lin Shenming matapos magbitiw ng ilang salita ng pagsisisi, biglang ngumiti alam kong tiyak na. Gusto niyang itaas ang presyo, agad siyang namula, ang kanyang dibdib ay umumbok na parang ipinapakita ang kanyang buong mga dibdib. Pagkatapos, ay nagbigay siya ng kondisyon na basta't pumayag kang magkasama ulit. Ang dalawa naming makakapaglingkod sa iyo sa hinaharap, at madalas kaming makakasama mo. Ang kanyang mga mata ay mapang-akit at ang kanyang boses ay mapanghalina. Tinanong niya, hindi ba ito ang gusto ng mga lalaki? Sa panlabas, tinutulungan niya ang kanyang kaibigan na muling buhayin ang kanilang lumang pag-ibig. Ngunit sa kanyang isipan, may mga kalkulasyon siya. Nang marinig ni Chen Yajing na si Jingyang ay maaari ng labanan ang One Group sa usaping yaman. Kung maaaring makasama siya sa kama, baka maasa siya sa relasyong ito para humingi ng mas maraming benepisyo laban sa kanyang pantasya. Si Jingyang sa mga sandaling iyon ay hindi man lang nag-abala na tingnan siya. Sinabi niya ng malamig, kalilimutan ko na, natatakot akong masyadong marumi. Sa kanyang tiwala sa sarili, sumigaw si Lin Shenming sa gulat nang marinig ang sinabi ni Jingyang, Shu Jingyang, ano ang ibig mong sabihin? Alam mo bang may isang magandang babae sa harap mo? Nang mga sandaling iyon, isang boses na tumatawag ng, honey, ang narinig mula sa loob ng kafe. Si Paula sa mga sandaling iyon, ay lumitaw na may perpektong figura mula ulo hanggang paa. Magandang mukha na walang kapintasan, naglakad siya patungo sa mesa ng tatlo at mahina kong nagtanong, honey, nandyan ka ba? Sa harap ng hitsura ni Paula, ang tatlo ay may dalawang ekspresyon. Si Jingyang, kahit na alam na niya ito noon pa, ay hindi pa rin maikubli ang kanyang interes. Ang dalawa, sa kabilang banda, ay may parehong nagulat na ekspresyon, lalo na si Lin. Siguro kailangan niyang tingnan ang kanyang sarili kung ikukumpara kay Paula. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kumilos si Paula. Umupo siya sa tabi ni Jingyang, humawak sa kanyang braso ang paligid niya, at bahagyang tumawa siya. Ang tono niya ay banayad ngunit, puno ng pang-aasar, honey. Hindi mo ba sinabi na mag-aalay ka ng insenso sa iyong dating kasintahan? Lumingon siya sa kanyang kasintahang si Jingyang at ngumiti ng palihim, napakabuti, kaya't pinapanta mo ako dito para umarte. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lin Shenming, ang kanyang mukha ay puno ng galit habang tinitingnan ang dalawa. Jingyang, mukhang pare-pareho ang mga lalaki, hindi nakapagtataka na iniwan mo si Chen Yajing, lumalabas na may isang makapangyarihang babae ka sa iyong tabi. Bago pa man matapos ang mga salita ni Lin, lumingon si Paula kay Chen Yajing at ngumiti, ang taong nasa tabi mo ay ang ibang babae na sumunod sa mayamang ikalawang anak. Henerasyon nang nagsisimula ang negosyo ng asawa ko, kaya ano ngayon? Ipinapadala ka ng isang grupo para maglaro ng laro ng paggamit ng damdamin, nagpaplano na gawing totoo ang isang pekeng sinasabing tama. Hindi nagsalita si Chen Yajing pero, pinayagan pa ring magsalita ni Lin Shenmen para sa kanya. Malakas niyang pinagtatalunan, anong paggamit ng damdamin? Alam mo ba kung gaano sila kalalim na nagmamahalan noon? Kahit na iniwan ni Yajing si Su Jinyang, wala ba siyang mga pagkakamali noon? Ang ingay ay nagdulot ng atensyon ng mga tao sa kafe. Patuloy na sumisigaw si Lin Shenmen. Ikaw na ang pangatlong taong nakialam, tingnan mo ang iyong karakter, talagang isang tanga ka. Sinasabi ko sa iyo kahit gaano pa sila katagal na hiwalay, kailangan pa ring lumuhad. Si Jingyang at magmakaawa kay Yajing na magkabalikan, nang marinig ito hindi na mapigilan ni Paula ang kanyang galit. Nakaraniwang sumasalakay sa kanyang isipan na ang tanga nito ay dapat na sinampal pero, sinipa ni Paula si Lin Shenming sa bibig at sinumpa, sampi nito. Masyado nang sanay itong asong ito, sa pagngangalit dahil masyado akong malambing,
di ba? Sa unang pagkakataon, nakita ni Jingyang na kumilos si Paula para hampasin ang isang tao, hindi niya mapigilan ang kanyang gulat. Si Chen Yajing ay ganoon din, nakabukas ang mga mata at nakanganga. Hindi siya naglakas loob na makialam para tulungan ang kanyang kaibigan. Nakatayo na lang siya sa labas at nag-flap ng kanyang mga labi, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na dalawa kami? Nang biglang pumasok ang pamilyar na figura na may hawak na wallet, itinaas ang wallet. Dumating na ang mga reinforcements. Si Yeong, na may mga mata na puno ng galit, ay direktang inihampas kay Chen Yajing, walang hiya ka. Nang ahas ka pang akitin ang aming asawa. Hindi mo ba alam kung anong klaseng basura ka? Nandito ka pa rin. Paula hindi pa rin tumitigil. Patuloy niyang sinampal si Lin Chen sa bibig at sinabihan, plano ko lang sanang tingnan kung sino ang nananliligaw sa asawa ko. Hindi ko inasahan na mag-aalok pa kayo sa pinto. Hindi pa nga kayo naging kabit at gusto niyo ng labanan ang pangunahing asawa. Akala niyo ba mahina ako at madaling apihin? Lumingon si Paula at tinignan si Yeong na pinipiga si Chen Yajing para masahihin siya. Sinabi ni Paula, sabihin kay Yeong na huwag maging malambot, bugbugin ang dalawa hanggang sa reincarnation. Nakita ni Jingyang ang eksenang ito at wala na siyang magawa kundi napabuntong hininga siya ng walang magawa, tiyak na siya'y tanga pero ang kumilos para manakit ng tao ay kanyang espesyalidad. Nagtataka siya, bakit sumasali rin si Yeong? Nang sumulyap sa likod at makita ang parami ng paraming tao na nanunood at kumukuha ng litrato, naisip niya, sige na, malapit na ring matapos ito. Kung patagilid pa natin ito, magiging abala tayo. Sa pag-iisip na iyon, humakbang siya pasulong, ang kanyang kaliwang braso ay niyayakap si Paula. Ang kanyang kanang braso ay pinipigilan si Yeong, ang dalawa ay dinala niya palabas. Si Paula, na ayaw, ay sumigaw ng malakas, anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos. Si Jingyang ay ngumiti ng mapait at nagbigay ng katiyakan, sige, pag-uusapan natin ito mamaya. Nang lumingon siya kina Chen Yajing at Lin Chen na nakahiga sa lupa, ang kanilang mga mukha ay namamaga. Si Paula ay dinala palayo ni Jingyang, ngunit sumigaw pa rin siya, ikaw, palalayain kita ngayon. Pero kung may susunod pang pagkakataon, tiyak na babasagin ko ang mga ulo nyo. Paglabas, itinapon ni Jingyang ang dalawa sa kotse. Tahimik niyang tiningnan ang dalawa sa rearview mirror, na naaalala ang nangyari kanina, hindi niya mapigil ang tumawa. Ikaw, pinatawa mo ako hanggang mamatay. Ang unang asawa at ang pangalawang asawa ay pumunta para bugbugin ang kabit at ang pang-apat na kabit. Ang plot na ito ay kahit mga nobela ay hindi maglakas loob na isulat. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang kanyang telepono. Nang sandaling iyon, yamakap si Paula at hinawakan ang leeg ni Jingyang, at sinisi, kung hindi kita tinulungan, magiging ganito ba tayo? Pero ikaw pa rin. Tawa, sasalakayin kita hanggang mamatay ka. Ito rin ay hindi sinasadyang nagdulot ng pagkahulog ng telepono mula sa kamay ni Jingyang. Nang tingnan ni Jingyang ang screen ng telepono at nakita ang mensahe mula kay Lin Zakian, naging seryoso siya. Sige, alam kong nagkamali ako, may kailangan pa akong gawin mamaya, ihahatid muna kita pauwi. Okay, tanong ni Paula nang may pagdududa, may isa pang Zakian na gustong manligaw sa'yo. Umiling si Jingyang bilang pagtanggi, anong kalokohan ang iniisip mo? May mga mahalagang bagay akong dapat gawin. Nang kunin niya ang telepono, may mensahe mula kay Lin Zakian, kumusta, pwede bang pumunta ka sa bahay ko? May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango si Jingyang at nag-text pabalik, sige, aayusin ko muna ang ilang bagay at pupunta ako. Masayang nag-text pabalik si Lin Zakian, salamat. Sa ibaba ay isang mapa na may mga koordinado. Ilang sandali ang lumipas at naroon na si Lin Zakian sa apartment complex. Nakatayo si Jingyang sa harap ng pinto at nagsalita, Ate Zakian, andyan ka ba? Sumagot si Lin Zakian, pumasok ka. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jingyang at napatigil, lumaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang ate na nakatayo sa harap niya.
Si Lin Zaqian ay nakasuot lamang ng Ling Iri, palm-outla ang kanyang mukha at mahinang sinabi, "Nandyan ka na." Jingyang na awkward na sinabi, "Akala ko nagkakaroon ka ng atake." Nilingan ni Lin Zaqian ang kanyang ulo at pagkatapos ay tumalon sa mga bisig ni Jingyang, "Hindi, may gusto lang akong hilingin sa iyo." Ang kanyang mga pisngi ay namula, ang kanyang malambot na mga labi ay bahagyang nanginginig. Nag-atubili siya ng sandali ngunit sinabi pa rin, "Gusto kong maging babae kahit isang beses bago ako mamatay." Sa labas, ang mga ibon ay magkasama ngunit sa loob ng silid ni Lin Zaqian, isang tensyonado at awkward na atmosfera ang bumabalot habang si Jingyang ay nahihirapang umiwas sa pagkakaroon ng emosyon. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure at nagtanong pabalik, "Ate Zaqian, ano ang ginagawa mo? Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin." Ang mukha ni Lin Zaqian ay namumula, mabilis ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay lumabo habang sinabi niya, "Hindi mo kailangang maintindihan at hindi mo rin ako maalala." Siyempre niyakap niya si Jingyang ng mahigpit at nagpatuloy, "Kung maaalala mo, magiging maganda iyon." Sa harap niya ay ang mga puno at tunay na dibdib na inaalok, nagkunwari pa rin ang binata na walang alam. Nagtataka sa kanyang puso, ano ang ibig sabihin ni Lin Zaqian? Hindi ba't sinabi niya na ang gamot na ito ay makapagpapahaba ng buhay? Bakit siya malapit ng mamatay? Baka lumalala na ang kanyang kondisyon. Sa sandaling ito, lumitaw din ang madilim na bahagi ng puso ng binata ngunit sinabi niyang gusto niyang maging babae kahit isang beses bago siya mamatay. Hindi ba yun ang iniisip ko habang tinitingnan ang mga puno?